Tara, sumunod ka sa akin. Baka maabutan pa kayo ng mga mababangas na hayop dito. Inakay ni Melo ang walang malay na kaibigan ni Carmel na si Brainy habang inakay naman ni Carmel ang kaibigang si Elise. Nahirapan si Carmel sa pag-akay sa kaibigan kaya naman natampo ito at nabitawan si Elise na muntik pang gamulong. Mabuti na lamang ay nahawakan niya ito at hindi nagtamo ng kahit na anong sugat sa pagkakabagsak nito sa lupa. Carmel! Sigaw ni Melo sa pag-aalala sa dalaga. Ibinaba muna ni Melo si Brainy paupo sa isang malaking punong malapit sa kanila upang tulungan si Carmel. Binuhat niya si Elise at ibinaba sa tabi ni Brainy. Tinulungan niyang tumayo si Carmel na mabuti na lamang ay hindi natusok ng kahit na anong matalim na kahoy sa paligid. Salamat. Tugon ni Carmel nang may tayo siyang muli ng binata. Napansin niyang nakatitig ito sa kanya kaya kumawala na siya sa pag-alalay nito. Ayos na ako. Tara na. Nahihiya si Carmel na paalisin pa si Melo. Balak niya sanang umuwi na lamang sa kanila ngunit naisip niyang magtataka ang binata kung bigla na lang siyang maglalaho na parang bula. Sigurado ka ba talagang kaya mo siyang akay? Pag-aalalang tanong ni Melo nang muling inakay ni Carmel si Elise. Oo naman. Natisod lang naman ako. Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa marating nila ang bahay kubo ni na Melo. Dito ka nakatira? Pagkumpirma niya nang makita ang bahay ni Melo na gawa sa kahoy. Oo. Maliit lang to pero marami akong memories sa bahay na to. Dito ako pinanganak at dito na ako lumaki sa bahay na to. Ilang beses muntik masira ng bagyo pero matibay ang mga kahoy na haligi niyan. Saka hindi kami binabaha dahil sa takyag niya at sa mga punong nakapaligid sa bahay namin. Nakangiting paliwanag ni Melo. Inihiga ni Melo si Brainy sa pahabang upuang gawa sa kahoy na nasa labas ng kanilang bahay kung saan sila kumakain ng almusal at pananghalian kung hindi umuulan. Tinulungan niya si Carmel na ihiga ang kaibigan sa kabilang mahabang upuan. Ang dalawang upuang iyon ay pinagigitnaan ng isang mahabang mesa. Melo, maraming salamat ha. Nakangiting sabi ni Carmel. Saan ba kayo nakatira? Bakit hindi namin kayo madalas makita rito sa baryo? Tanong ni Melo. Matagal na nanahimik si Carmel, hindi niya alam kung ano ang isasagot sa tanong ng binata sa kanya. Hindi maaaring malaman ng kahit sinong tagalupa ang tungkol sa Plum Esya maliban na lamang kung maging asawa sila ng mga Plum Esyano. Taga Maynila talaga kami. Namasyal lang kami dito. Ngayon lang kasi siya nakipag-usap sa isang tagalupa kaya nahihirapan pa siyang makiayon sa mga tao dito. Ganun ba? Bakasyoniste pala kayo. Saang hotel ba kayo naka-check-in at napadpad kayo rito? Sobrang layo na ng baryo na to sa mga hotels eh. Huwag mo nang problemahin yun. Kami nang bahala bumalik sa hotel na tinutuluyan namin. Kapag nagising ng mga kaibigan ko, aalis na rin kami. Lumapit ang pamangkin ni Melo sa kanya upang siya yakapin. Hello. Tapos ka nang maligo sa ilog. Opo, tito. Sumunod namang dumating sina Melker at kanyang asawa na karga-karga ang bunsong anak. Nagtaka siya sa mga babaeng kasama ni Melo. May mga bisita ka pala. Magandang hapon. Nakangiting pagbati ni Carmel. Magandang hapon din. Excuse me lang ha. Hinayla ni Melker ang kanyang kapatid at nang medyo makalayo'y binulungan ito. Sino sila? Bakit sila nandito? Ang gaganda ha. Pero kapag nalaman to ni Tatay Lagot ka, nagpatuloy ka ng mga babae sa bahay. Wala naman akong masamang intensyon sa kanila. Nakita ko sila sa gubat, walang malay yung dalawang babae. Kaya tinulungan ko lang si Carmel na ilagay sa ligtas na lugar ang mga kaibigan niya. Kung hindi ko sila tinulungan baka nilaman na sila ng mga mababangas na hayop sa kagubatan. Paliwanag ni Melo. Sa gubat, ano ka ba? Bakit mo dinala yung mga yan dito? Malay ba natin kung engkanto yung mga yan? Tol, hindi totoo ang mga engkanto. Ang tanda-tanda mo na naniniwala ka pa rin doon. Saka galing silang Maynila kaya imposibleng mga engkanto sila. Ay, basta, bago kumagat ang diling paalisan mo na yung mga babaeng yan dito. Napansin ni Carmel na hindi maganda ang pag-uusap ng dalawang lalaking iyon kaya lumapit siya rito. Melo, salamat ulit ha. Pasensya na sa abala. Pero sa tingin ko, aalis na lang kami ng mga kaibigan ko. Napaharap ang magkapatid kay Carmel at tinitigan ang magandang mukha nito na kinahumalangan ni Melo. Napabulong si Melker sa kanya. Tol, di ba siya yung dinrowing mo noong nakaraan? Kaya pala inuwi mo rito sa bahay ah. Siniko ni Melo ang nakatatandang kapatid. Huwag kang maingay. Anong sabi mo? Di maiwasang magtanong ni Carmel habang nakakunot noong nakatingin kay Melker. Wala. Ang sabi niya maganda ka. Este, hatid ka na namin sa hotel na tinutuluyan nyo. Hindi pa sila nagigising o.
Matindi yata yung pampitulog na tumama sa kanila. Tautol-yutol na sabi ni Melo. Namumula ang kanyang mga pisngi at tila may mga paru-parong nagliliparan sa kanyang tiyan. Ramdam niya rin ang malakas na pagtibok ng kanyang puso. Hindi, ako nang bahala. Magigising yung mga yan. Bumalik si Carmel sa hinihiga ng dalawang kaibigan at niyugyug-yugyog ang mga ito. Girls, gumising na kayo please. Kailangan na nating umalis, nakakahiya na sa mga tao rito. Amis. Panimula ni Melker na lumapit sa kinaroroonan nila. Carmel ang pangalan niya to. Sabi ni Melo na lumapit din sa kinaroroonan ni na Carmel. Carmel, wag mo na silang pilitin gisingin. Gamito na muna kayo. Gusto ko kasi maging masaya tong kapatid ko. Sabi ni Melker na ikinagulat ni Carmel at Melo kaya binatukan siya ng nakababatang kapatid. Sira ulo ka. Pag-ulong na sabi ni Melo sa kapatid. Huwag mong intindihin tong kuya ko. Tulo ko talaga to eh. Pagpapaumanhin ni Melo at pinagsabihan ang kapatid. Magbanlo ka na nga doon. Naligo kayo sa ilog, di ba? Nandun pa yung mag-ina ko sa banyo. Pero sige, aabangan kung matapos sila. Iwan ko muna kayo rito ha. Enjoy the moment bro. Ani Melker at iniwan na sina Melo at Carmel sa labas ng kanilang bahay. Binigyan pa niya ng nakakalokong tingin ang kapatid, inaasar ito sa dalaga. Nilakan ni Melo ng mata ang kapatid upang hindi na siya nito asarin. Kapatid mo pala siya. Masarap siguro sa pakiramdam yung magkaroon ng kapatid. Sabi ni Carmel. Sus, hindi rin. Bakit wala ka bang kapatid? Hindi ba obvious? Mukhang ayaw kasi ng parents ko na sundan pa ako eh. Kaya yung mga kaibigan ko na lang yung tinuturing kong mga kapatid. Nakaupo si Carmel sa bakanteng upuan malapit sa bakanan ng pintuan ni na Melo. Naupo rin si Melo malapit sa inuupuan ng dalaga. Pinagmamasdan niya lang ito, hindi niya masabi ang nasa sa loob niya. Ito kasi ang unang beses na magkagusto siya sa isang babae kaya nahihiya pa siyang makipag-usap dito. Okay ka lang? Bakit ganyan ka makatingin sa akin? Ngunit bago pa makapagsalita si Melo ay nagising na ang kanyang mga kaibigang sina Prini at Elise. Napabangon ng mga ito at laming-galing ng tingin. Anong nangyari? Tanong ni Prini habang nakahawak sa bandang gilid ng kanyang ulo malapit sa tenga. Oo nga, sa kanasan tayo. Di ba kanina nasa forest tayo? Nalilitong sabi ni Elise. Sandali, kukuha ako ng tubig. Ani Melo, tumayo siya sa kinauupuan at nagtungo sa loob ng bahay upang kumuha ng maiinom. Sino yun? Sa kanasan na si Arman. Loko yun ah, barilin ba naman kami ng pampatulog? Hirit pa ni Elise. Girls, kumalma muna kayo. Kapag maayos na kayo, babalik na tayo sa Plumesya para makapagpahinga na kayo ng maayos. Payo niya na bakas ang pag-aalala sa mga kaibigan. Uminom muna kayo. Inilapag ni Melo ang pitsyel at 3 basong nakalagay sa sabaitan kung saan pwedeng bitbitin ang mga baso ng magkakasama. Sinalina ni Melo ang isang baso ngunit inako ito ni Carmel sabay sabing. Melo, ako na. Hindi mo naman kami kailangan pagsilbihan. Nagtinginan sina Elise at Prini habang nakangiti, tila may sinabi sila sa isa't isa na sila lang ang nagkakaintindihan. Si Carmel ang nagsali ng tubig sa 3 baso na ininuman naman nilang magkakaibigan. Siya nga pala, Melo. Sina Prini at Elise, mga kaibigan ko. Ani Carmel matapos inumin ang tubig na kanyang sinalin. Napakaway naman ang dalawa niyang kaibigan sa binata at gayon din naman si Melo. Medyo may lasa yung tubig niyo ha. Marteng pagkakasabi ni Prini. Bes, ano ka ba? Nakakahiya. Tayo na nga ang tinulungan ni Melo gaganyan ka pa. Kung hindi dahil sa kanya, nandun pa rin tayo sa gubat. Pasensya na kayo ha. Hindi kasi kami bumibili ng mineral water. Galing sa bukal ang tubig na yan. Pero huwag kayong mag-alala, malinis yan. Pagpapaumanhin ni Melo. Gusto mo, sterilize ko tong tubig na iniinom nyo? Para naman makabawi ako sa'yo. Nakangiting alok ni Carmel. Huwag na. Safe naman eh. Teka, marunong kang gumawa noon. Oo naman. Chemical engineer yang si Carmel. Marunong yang maghiwalay at maghalo ng mga elements especially sa liquid. Pagmamalaki ni Elise sa kaibigan. Engineer ka pala. Nahiya tuloy ako. Hindi ko nga alam kung pasado ako sa board exam ng pagiging architect eh. Architect ka? Buong galat niyang sabi sa nalamang sa kabila ng estado ng pamumuhay nito ay nagsumikap ang binata na makapagtapos ng pag-aaral at magiging ganap pang arkitekto sakaling makapasa ito sa licensure exam. Kung makakapasa. Alam mo, ngayon lang kita nakilala. Pero sa tingin ko, mabuti at matalino kang tao. Talaga. Puno ng galak na winika ni Melo. Tango lang ang tugon ng dalaga sa kanya.
Sana nga makapasa ako, magbilang Anghel ka sana. Girls, okay na kayo? Tanong ni Carmel sa mga kaibigan. Maayos na naman pakiramdam ko. Mukhang kaya ko nang maglakad. Napatayo si Brainy sa kanyang kinauupuan at sinubukang maglakad ng bahagya. Ako rin. Sumigaw si Elise at ginaya ang ginawa ni Brainy. Melo, salamat ulit sa tulong mo ha. Pero babalik na kami sa hotel na tinutuluyan namin kasi malapit ng maggabi. Kinagagala kong makilala ka. Pagpapalam ni Carmel habang nakangiti sa binata. Pumunta sa kanyang likod ang kanyang mga kaibigan at kapwa silang nakaharap sa binata. Napakalalim mo namang manogalog pinipiling inhinyera. Hatid ko na kayo, medyo malayo ang sakayan dito. Alok ni Melo. Wag na, kaya na namin. Sobra-sobra na yung naitulong mo sa amin ngayong araw, ginoong arkitekto. I insist. Baka may makasalubong kayong mga lasinggero dyan sa daan, patulugin na naman kayo. Worst, baka pagsamantalahan pa kayo. Kaya naman namin ipagtanggol ang mga sarili namin. Giit ni Brainy gamit ang malakas nitong tinig. Sige, pumapayag na ako. Nakangiting sabi ni Carmel. Ano? Bakit ka pumayag? Saang hotel naman tayo pupunta nito para lang pala base yung hindi tayo nanggaling sa ibang syudad? Pabulong na reklamo ni Elise kay Carmel. Siya nga pala, Melo. Pwedeng makigamit ng banyo? Sige, dalawa naman ang CR namin. Samahan na kita. Sasama ka? Hindi. Sa labas lang ako. Huwag kang mag-alala, hindi kita sisilipan. Mahirap lang ako pero marunong akong rooms nito. Sinamahan ni Melo papunta sa palikuran ang dalaga. Nang makapasok na ito at may sarado ang pinto roon ay lumayo siya ng konti sa palikuran. Nang makapasok sa loob ng palikuran ay tinignan ni Carmel sa kanyang elogram kung saan matatagpuan ang pinakamalapit na hotel mula sa kanilang kinaroroonan. Ang elogram ang nagsisilbing komunikasyon ng mga Plum Esyano. Ito'y parang telepono na pwedeng ilaw ang magsilbing screen nito na parang isang hologram. Kapag tumawag dito ang kapwa Plum Esyano ay pwedeng gawing holographic ang kausap kung saan para bang magkalapit lang ang magkausap ngunit ilaw lamang ito. Pagkatapos niyang malaman ng impormasyong kanyang hinanap ay bunuhusan niya ang inidoro para palabase ang kunyaring umihi siya roon at lumabas na siya. Nakita niya si Melo na nakahalugkok sa kinatatayuan nito 1 metro mula sa palikurang pinaglabasan niya. Inihatid sila ni Melo sa sakayan papunta sa hotel na hinanap ni Carmel mula sa kanyang elogram. Sandali. Pwede ko bang makuha ang number mo? Hiling ni Melo bago pa man makaalis ang tricycle na sinasakyan ng magkakaibigan. Iba ang numerong gamit ng mga Plum Esyano. Imbes na 11 numero lang katulad sa mga Tagalupa ay 12 ang bilang ng numero sa kanila kaya nagdadalawang isip siyang ibigay ito sa binata. Hindi rin kailangan ng load para makapagpadala ng mensahe o makatawag sa kanilang numero dahil nakaprograma ang mga elogram sa komunikasyong hindi kailangang paglaanan ng salapi. Sure. Aniya at iniabot ang telepono ng binata na inilahad sa kanya upang ilagay doon ang kanyang numero. Salamat. Nakaalis na ang sinasakyan ni na Carmel. Nang makarating sila sa nasabing hotel ay nagpunta sila sa pangbabaeng palikuran nito. Pumasok sila sa isang cubicle at doon binuksan ang lagusan pabalik sa Plum Esya.